panga, nangitim ang mga balat at halos malagutan ng kanilang hininga. Salamat sa Santo Rosario ng mahal na ina, nakaligtas pa rin sila. Maraming mga kababalaghan ang ipinakita ng mahal na inang Birheng Maria kay Tatang at sa mga kapatiran. At kahit kamote at gulay lang ang pinakapagkain, at halos 4 na oras lang kung matulog, ay ang lalakas pa rin ng mga katawan ng kapatiran. Nang sumabit ang isang malakas na bagyo, lahat ng mga katabing lupa na may tanim ng mga palay ay nasira, ngunit ang sa kapatiran ay nakaani ng sapat. Doon din nakita ng mga kapatiran na dumilim ang buong paligid. Ang oras noon ay lagpas na ng 5 ng hapon. Ang maliwanag lang ay ang kinalalagyan ng retreat house. At doon lumabas ang 2 baghari na magkapatong. Ang bawat dulo ay nakatungtong sa lupa at nasa gitna ang retreat house ng kapatiran. At naranasan ni Tatang ang maglakbay ng kanyang diwa. Nakapandig siya doon sa luklukan ng Diyos. Kinakapa-kapa niya ang mga pader, kulay berde at katulad ng mga malalaking kaliskis ng isda. Ang laki ng panghihinayang niya nang biglang bumalik ang kanyang diwa. Dahil sa si Brother Juan noon ay tawag ng Tatang. Sabi nga ni Nang Peli, "Tatang, nakapandig po kayo doon?" Sumagot si Tatang, "Oo. Pambihira kasi itong si Brother Juan. Ang lakas-lakas pa naman ng tawag sa pangalan ko." At marami pa pong mga bagay-bagay at mga pangyayaring naganap na may katotohanan doon sa aming retreat house sa Green Village, San Pablo Norte, Santa Cruz, Laguna, at nasaksihan ng mga kapatiran kung paanong magtiyagang magturo si Tatang, lalo na sa mga makukulit na mga brothers na biktima ng ipinagbabawal na gamot. Hanggang sa dumating ang 1,974 hanggang 1,978, kinasuhan ng mga kalabang espiritista si Tatang. Kaya laging dumadalo naman sa pista, lumuluwas ng Maynila, kahit na siya ay nasa probinsya. At nang siya ay hindi mahatulan ng judge ang kanyang kaso, pagkaraan ng 5 taon, ipinasok sa probation. Hindi pa rin tumigil ang mga kalaban. Ipinadala po siya sa National Mental Hospital. Hinatulang isang baliw, gayong hindi naman. Ika-4 ng Setyembre, araw pa naman ng kanyang kaarawan, nang siya ay dalhin sa mental. Maraming hirap at dusa ang tiniis. Inipit ng bakal. 3 ulit na nilason. Sa loob ng 5 buwan, ngunit hindi nagtagumpay ang mga kalaban na siya ay mapatay. Sapagkat ang mahal na inang Birheng Maria ang makapangyayari sa lahat ang sumusubaybay sa kanya. Kapag tinatanong namin siya kung sino ang lumalason sa kanya, siya na lang daw ang nakaalam. Patuloy na nagtuturo gabi at araw sa naroroong mga sawing palad sa mga nasisiraan ng bait. Nagpapadasal siya ng Santo Rosario sa mga pasyenteng naroroon na nakalukod at nakadipa. At hindi lang yun. Nataruan pa rin po niyang gumawa ng Santo Rosario ang mga pasyente roon at 2,000 lahat ang nagawang Santo Rosario. Sa National Mental Hospital sa Pavilion 4 na sa kanila ay pinagkulungan, ay nakapagpagawa si Tatang ng grotto ng Mahal na Birhen na ikinatuwa ng paring Jesuita na siya rin kinasangkapan upang
mapalabas doon si Tatang. Noong Hunyo, taong 1980 ay nagpunta sila ng Nueva Ecija pagkagaling sa Balawan, La Union. Kasama sila Inang Peli, Inang Minyang at iba pang mga kapatiran sa Nueva Ecija at nakabili naman sila ng lupang tumana, taniman ng mga gulay. Samantalang patuloy na nagpapalaganap ng aral ng katotohanan, muli na namang umiksena ang mga lihim na kaaway. Habang nagbibigay ng pag-aaral, si Tatang ay may naglagay ng lason sa basong iniinuman nila. Hindi rin sinabi kung sino ang may kagagawan. Nagpabili lamang siya ng isang kahong sarsaparilla at ng mga matatamis na juice na iinumin niya. Hanggang sa hindi na nakaya ng kanyang katawan. Dinala sa doktor sa Gapan, Nueva Ecija. Nalabanan niya ang lason, subalit tumaas naman ang blood sugar. 300 ang inabot. Ganoon na lamang ang pagtataka ng doktor at sinabing, bakit nakakatayo pa raw si Tatang? Nakarating siyang muli, kasama sila Inang Peli at Inang Minyang sa Santa Cruz, Laguna, at doon ay muling ipinasok sa Holy Family Clinic. Hindi makaya doon ang sakit ni Tatang dahil lumaki ang puso at namaga pati ang dibdib. Kaya't siya ay iniluwas ng Maynila at ipinasok sa Makati Medical Center. Habang ginagamot ng doktor ay patuloy na nangangaral sa mga pasyenteng kasama niya sa silid at binibigyan pa niya at sinusuutan ng mga rosaryo ang mga pasyenteng naroroon. Taong 1981 ay nagpunta naman sa Urdaneta, Pangasinan at tumuloy sa San Julian, Tarlac. Nagbigay ng mga pag-aaral at doon naganap ang kauna-unahang pag-aalay ng buhok na kung tawagin ay kalbuhan. At doon ay ginanap yun upang magkaroon ng kapayapaan o sakripisyo sa kapayapaan sa buong daigdig. At upang ang bawat isa ay magtaglay ng pinakamataas na karunungan ng Diyos, ang kababaang loob. Pumunta rin silang muli sa Santa Cruz, Laguna at doon ay dumating ang balita na ang retreat house sa Calaban, Nueva Ecija ay sinunog ng mga lihim na kaaway. At napasamang nasunog ang mga malalaking larawan ng mahal na Inang Birheng Maria at ang mga krusipiho na kung saan ay nakabayubay ang ating Panginoong Jesucristo. Pati na rin ang mga malalaking Biblia, ang Holy Family Bible na Vulgata Latino, at nagpatawag muli ng pagpupulong si Tatang. Kaya ang lahat ng mga naaralan mula 1974 hanggang 1981 ay tinawag niyang mga matatanda sa iglesia. Napagkasunduan ng lahat na bigyan ng pangalan ang kilusan at ihihingi ng permit sa Security and Exchange Commission. Kaya ang napagkaisaan na pangalan ay Holy Family Rosary Crusades and Bible Services Movement. Iyon ang ipinangalan o itinawag sa kilusan. Hulyo, 29, 1981, nang ito ay mahingian ng permit sa Security Exchange Commission na may register number 0099540. Taong 1900,